Yo, what's up guys? Hi, ako nga pala si Makin. Ako ay isang RDU and warehouse supervisor for 11 years na. So, pag-usapan natin kung ano nga ba yung ah, ginagawa o mga duties and responsibilities ng isang RDU at warehouse supervisor. So, magkaiba yung dalawa na yan ha, pero iisang department lang sila. Okay? Para sa mga bagong uh, ma-hire bilang RDU supervisor or warehouse supervisor. So, bagong lahat, unahin muna natin kung ano yung meaning ng RDU. So, yung RDU ay Receiving and Dispatching Unit. So, sa madaling salita, dito sa departamento na to dumadaan lahat ng incoming at outgoing doon sa establishment na yon or sa store na yon. Okay? Para sa mga bagong RDU supervisor. So, ano nga ba yung mga duties and responsibilities? Okay? Dapat lahat ng nangyayari, lahat ng deliveries, lahat ng pull out ay dadaan sa RDU. So, sa warehouse, sa receiving and dispatching unit. So, ano nga ba yung proseso? Okay? Ganito yung proseso. No? If ever may deliver, si supplier, okay, papa-record niya muna sa guard, no? So, anong duties and responsibilities ni warehouse supervisor doon? So, ikaw bilang isang supervisor ay minomonitor mo lahat ng mga nangyayari doon sa department ko. Halimbawa, may deliver si ganito. So, i-make sure mo na ibibilin sa mga tao mo na lahat ng darating at lalabas ay ipupull out ay ipaparecord muna doon sa guard on duty. Okay? Tapos, if ever may tinatawag kasi yung DC, no? Doon sa mga dispatching unit, doon sa central warehouse, if ever meron kayo nun. So, yun nga yung klase ng delivery natin. Okay? Meron tayong DC, meron tayong direct supplier, meron tayong second level supplier. Okay? So, ano nga ba yung mga responsibilities ng isang RDU supervisor doon? Okay? So, ikaw bilang RDU supervisor, ikaw lang yung mag-o-open or magbubukas nung truck na galing DC nyo. Okay? Nakalagay naman dun kung ano yung plate number, ano yung padlock number, ano yung selyo. So, yun yung mga i-double check mo. So, make sure mo lang na nai-log sa guard bago mo buksan yung container van or yung truck. Okay? So, if ever na kompleto na, okay naman, na-receive na ng mga receiving checker mo. So, ang duties mo naman ngayon ay i-make sure mo na walang kulang. Okay? Tatanong mo dun sa mga tao mo kung may problema ba, may kulang, ganito, ganyan. So, alright, ganun lang. Dumako naman tayo sa pagpo-pull out. Ano yung pagpo-proseso ng pull out? Okay? Sa pull out, ikaw yung nagre-request, okay, doon sa mga DC nyo or sa kung saan man yung mga truck nyo na warehouse. Halimbawa, ikaw sa store mo may mga pull out ka na na-endorse sa'yo. Bilang RDU supervisor, ikaw yung magre-request doon sa central warehouse nyo ng mga pull out nyo. Halimbawa, ikaw ay may pull out na 5 CBM or ilang box yun. Ayun yung re-requestan mo yon ng
pull out slip dun sa warehouse para pag nag-deliver sila sa iyong branch ay maisasabay na yon after ma-drop ng deliveries. So papalitan lang yon. Okay? Ayun yung mga duties and responsibilities mo. So if ever naman may deliver, kunyari direct delivery, okay? Bilang isang supervisor, lumapit sa yung tao mo, ganito, sir, may sobra po yung deliver ni ganito, ganyan, ito yung supplier natin. So ikaw, bilang supervisor, double check mo ngayon yung deliveries na dumating, kung talaga bang may kulang or sobra. So pag na double check mo at may kulang nga or sobra naman, if ever sobra, gagawan mo ngayon yan ng gate pass. Okay? Yung gate pass na yun, papagawa mo sa tao mo, tapos pipirmahan mo, pag-iisa kayong kopya nung supplier. Okay? Kailangan laging may kopya si supplier at lagi kayong may kopya. Ganun din yung guard on duty, dahil laging nakalag yun. Alright? Ganun yung mga duties and responsibilities ng isang RDU supervisor. So dapat bilang RDU supervisor, lagi mong tinitingnan yung mga galaw ng mga supplier nyo. So dapat magalang ka, no? Magalang ka sa mga supplier. Kakausapin mo sila ng maayos, hindi yung sisiga-siga ka kasi. Alam mo naman, yung mga supplier natin ay dapat nare-respeto natin yan. Kasi kung wala sila, wala ka rin dyan sa posisyon mo. Alright. So, ano po ba yung task ng RDU supervisor? Sa RDU supervisor, sa'yo rin nakasalalay, dyan yung mga return to vendor, tapos yung mga cleanliness ng area nyo, yan. Dapat yan yung mga minomonitor mo. Tapos, bilang RD supervisor, dapat marunong kang mag-handle ng tao. Okay? Kasi marami kang magiging tao. Halimbawa, checker, tagging clerk, ganun, BDR clerk, right? Saan pa ba? Receiving clerk, yun. Ayan yung mga halimbawa ng magiging tao mo bilang isang RDU supervisor. Okay? Sana may natutunan kayo dun sa shinare kong idea dun sa pagiging RDU supervisor. So marami pang ibang technique, no? Marami pang ibang responsibilities yung RDU supervisor, pero ayun yung isa sa mga pinaka-basic na dapat mong gawin. So, syempre, nandyan yung pakikisama, pakikitungo sa lahat ng iyong mga nasasakupan. Okay? Dumako naman tayo dun sa warehouse supervisor. So, itakil natin yan sa susunod na video. Kung gusto mong malaman, mag-comment ka lang para gawin natin kung ano yung duties and responsibilities ng isang warehouse supervisor. Okay? So, bilang isang RDU supervisor nga pala, dapat i-maintain mo yung cleanliness ng area. Okay? Yun lang. Maraming salamat po. Bye! Siya nga pala, dagdag ko na rin bilang isang RDU supervisor, sa inyo dadaan lahat ng papeles, no? Kailangan mong i-double check lahat ng papeles na incoming ang outgoing, lalong-lalo na pagka pull out. Okay? Kailangan mong i-double check. Tsaka lagi mong pipirmahan yan dyan sa check by portion. Bilang tanda na na-verify mo or na-double check mo yun. Tapos, yun, kailangan mong pag may pull out, hanapan mo ng company ID. Okay? Dapat company ID lang. Pag hindi company ID ng supplier nyo na magpo-pull out, o depende kung ano yung rules and regulation nyo regarding sa pull out, no? Basta kailangan laging company ID. Yun lang. Thank you.